Babasahin po natin ang ating sermon passage para sa ngayong umaga. Mark chapter 6. Mark chapter 6 verses 45 hanggang sa pinaka-last verse, verse 56. Tuloy-tuloy pa rin nating pinapangaral ang Book of Mark since last year, September yata nagsimula, no? Or October. Dire-diretso kada morning, ang itinuturo natin at pinapangaral ay galing sa Book of Mark. Mark chapter 6 verse 45 hanggang 56. This is the word of the Lord. Immediately, Jesus made his disciples get into the boat and go before him to the other side, to Bethsaida, while he dismissed the crowd. And after he had taken leave of them, he went up on the mountain to pray. Verse 47. And when evening came, the boat was out on the sea, and he was alone on land. And he saw that they, yung mga disciples, were making headway painfully, for the wind was against them. And about the fourth watch of the night, he came to them walking on the sea. He meant to pass by them. 49. But when they saw him walking on the sea, they thought it was a ghost and cried out. Pagkamala nilang multo si Jesus. 50. For they all saw him and were terrified. But immediately Jesus spoke to them and said, "Take heart, it is I, do not be afraid." And he got into the boat with them, and the wind ceased. And they were utterly astounded. Ito yung magiging main verse natin, verse 52. For they did not understand about the loaves, but their hearts were hardened. 53. When they had crossed over, they came to the land at Gennesaret and moored to the shore. And when they got out of the boat, the people immediately recognized Jesus and ran about the whole region and began to bring the sick people on their beds to wherever they heard he was. Final verse, 56. And wherever Jesus came in the villages, cities, countryside, they laid the sick in the marketplaces and implored him that they might touch even the fringe of his garment. And as many as touched it were made well. Ito ang salita ng Panginoon. Nakaupo na po tayo. Ang event na to, so yung last na sermon ay sermon ni Deacon Marlon nung morning, last Lord's Day. Ang ipinangaral sa atin ay regarding sa the feeding of the 5,000. Itong event na to, pagkatapos mismo siya, nung nagpakain si Jesus nung mga sumusunod sa kanya, yung mga crowds na sumusunod sa kanya. Pagkatapos nila magpakain at magturo sa mga crowds, pinauna na ni Jesus yung mga disciples niya. Sinabi, mauna na kayo doon sa Bethsaida. Nagstay si Jesus sa lupa at ang sinabi doon siya ay nanalangin. Pero nung nakita ni Jesus na nahihirapan na sila doon sa paglayag, nahihirapan sila sa pagpunta doon sa Bethsaida, dito na yung event na lumakad si Jesus sa tubig. Very interesting kasi sinabi, he meant to pass by them. Sinabi doon, nakita niyang nahirapan, so pinuntahan niya na yung mga disciples niya. At nung nakita siya ng mga disciples niya, natakot pa sila, akala nila multo si Jesus. Kaya kailangan ni Jesus na sabihin sa kanila sa verse 50, "Take courage, it is I, do not be afraid." At pagkapasok ni Jesus doon sa bangka, na-amaze sila. Ito yung pinaka-main sermon text natin, yung verse 52. Namangha sila, sabi sa verse 52, "For they had not understand about the loaves, for their hearts were hardened." Kakamirakulo lang ni Jesus doon sa pagpaparami ng tinapay. Pero ngayon, manghang-mangha pa rin sila doon sa namasdan nila na parang hindi nila inaasahan na kayang gawin yon ng Panginoong Jesus. At pagkatapos nito, dumiretso na sila doon sa
Genesareth at pinagtumpukan na naman si Jesus ng mga crowds. Pero again, yung magiging focus ko ngayong umaga ay yung verse 52. Sa sobrang manghang-mangha yung mga disciples dahil lumakad si Jesus sa tubig at pinatigil niya yung hangin. Pero meron ditong specific verse na wala dun sa mga ibang gospel narratives. Itong event na ito, makikita niyo yan sa Matthew 14 at sa John 6. Sa Matthew 14 at sa John 6. At doon sa mga narrative na yon, maalala nyo, doon ni-narrate si Peter. Si Pedro na sinabi niya pa kay Jesus, kung ikaw yan, sabihan mo ako na lumakad din sa tubig. Pero dito sa Mark, wala yon. Hindi kinento ni John Mark yung patungkol kay Peter dahil hindi natin alam specifically kung mabilisan lang nagkikwento si Mark, or perhaps dahil si Peter mismo, kay Peter mismo galing yung gospel narrative na to. Galing kay Peter yung mga alam ni Mark doon sa kwentong yon. At merong gustong ipahatid dito si John Mark sa gospel narrative natin ngayon. Dahil sa ibang mga gospel narratives, ang center ay si Peter, pero dito ipinakita lahat ng disciples. Hindi lang si Peter yung nag-dwindle yung faith, hindi lang si Peter yung nagduda, kung hindi lahat ng mga disciples. Lahat ng mga disciples, ang pagkasabi doon, they did not understand about the loaves. Hindi nila naintindihan, hindi nila naalala, hindi nila pinagnilayan kung ano yung ginawa ni Jesus previously. To the point na ginamit ni Mark yung isang language na ganito. For their hearts were hardened. Tumigas yung mga puso nila. Pero gusto kong linawin na yung sinabi ni Mark dito na tumigas yung puso nila, hindi ibig sabihin na to nung isa pang usage natin nung phrase na yon. Dahil normally sa Bible, ginagamit yung hardness of heart sa usapin ng kasalanan. Ibig sabihin, may kasalanan na ayaw pagsisihan, may inuutos yung Diyos na ayaw sundin. Yun yung hardness of heart normally dito sa Bible. Matigas yung puso, ayaw makinig sa Diyos. Pero dito, ang ibig sabihin ng their hearts were hardened ay pagkabagal sa pagkatuto. Mabagal sa pagkatuto. They were slow to understand. Yun mismo yung sinabi sa verse 52. Hindi nila naintindihan, their hearts were hardened. They failed to understand na lahat ng natural forces ng buong sangnilikha ay nasa ilalim ng kapangyarihan ng Panginoon nila, nung kanilang sinusundan. Sabi nga sa Greek expositors, Greek Testament, the evangelist seems anxious to show how much the 12, hindi kabilang si Mark sa 12 disciples, to show how much the 12 needed instruction, to which in the sequel, Jesus gives Himself more and more. Hindi tumigil si Jesus dun sa miracle lang ng loaves, meron pa ngayon para turuan sila kung sino talaga siya. Ano yung, saan nag-fail yung disciples? Saang lesson? Anong aral yung hindi nila natutunan? Tungkol sa otoridad at kaluwalhatian ni Jesus. Yung hindi nila natutunan. Dapat matagal na nilang alam to. Na may kapangyarihan si Jesus sa mga kalamidad. May kapangyarihan si Jesus sa kalikasan. May kapangyarihan si Jesus sa lahat ng mga natural forces. Nagpapalaya siya ng masamang espiritu. Nagpapagaling siya ng may sakit. Previously. Pero dito pa rin sila nag-fail. They failed to understand about the authority and the glory of Christ. Kaya ngayong umaga, ito po ang mensahe natin. Si Jesus ay matiyaga at masugid sa pagtuturo sa mga disipulo na mabagal matuto tungkol sa kanyang kaluwalhatian bilang Kristo. Si Jesus, siya yung matiyaga. Siya yung mapagpasensyang nagtuturo sa mga disipulo na matagal matuto tungkol sa kaluwalhatian niya bilang Kristo. Jesus is patient and persisting in educating the slow-learning disciples
about His Christological glory. Ang kaligtasan ay tungkol sa mabuting balita na tinuturo ng Diyos Ama, ng Diyos Anak, at ng Diyos Espiritu Santo sa puso at buong buhay natin. Salvation is a teaching. Tinuturo ito. Yun yung sinabi ni Jesus sa John chapter 6, sa John chapter 10. Sinabi niya, maliban na turuan kayo ng aking Ama, hindi kayo maliligtas. Ito'y pagtuturo sa puso ng mga tao ang mabuting balita. Pero dito nakita natin ang ikalawang persona ng Diyos. The second person of God, the Lord Jesus Christ, na siya mismo ay nagtuturo sa atin tungkol sa nakapagliligtas at magandang kaluwalhatian niya. Kaya makikita natin dito sa kwentong ito yung dalawang karakter, yung mga disipulo at yung discipler nila. So una, ang mga disipulo na mabagal matuto, at pangalawa, ang tagapagturo na matyaga kung magturo. Ang taga-disipulo na matyaga kung magturo. So, tingnan muna natin yung una. The disciples who are slow to learn. Again, ang hardness of heart dito sa passage natin is not about sin hardness, but slowness in reception. Actually, sobrang dami na nilang miracles na namasdan. Sobrang dami na nilang mirakulo, milagro na nakita nila na ginawa mismo ng Panginoong Hesukristo. But even the most recent, yung mga pinaka-recent na lang, kani-kanina lang nangyari. Sabi sa verse 52, even that, hindi pa nila naintindihan. Hindi pa nila naalala. Pinaka-recent na yun. Yun yung sinabi sa verse 52, yung miracle sa loaves. Hindi na yung sa wind and the sea, hindi na yung sa pagpapagaling na may sakit, hindi na dun sa pagpapalaya sa masamang spirito. Sige. Ang sinabi ni Mark, yung kanina lang nangyari. Tandaan natin, kinagabihan pa lang ito. Kaninang umaga lang nangyari ito. Kaninang hapon lang nangyari. Nagginawa ito ni Jesus, pinamalas niya yung kaluwalhatian niya bilang Kristo. Tapos, few hours later lang, nawala na naman sa isip nila yun. Hindi na naman nila naalala kung sino itong Panginoon na sinusundan nila. Therefore, there are times when each of the disciples of Jesus are slow to learn. May mga pagkakataon kung saan ang bawat alagad ni Jesus ay mabagal sa pagkatuto. Sa mundo natin ngayon, ang gusto natin palagi ay mga fast learners. Gusto natin ay mga competent. Ang gusto natin ay mga madaling turuan. Ayaw natin ng slow learners. Ayaw natin ng mabagal, mahirap turuan. Maging sa trabaho, di ba, yan yung palaging kasama sa interview, kaya mo ba mag-adapt? Kaya mo ba mag-adjust? Ano ibig sabihin nun? Kaya mo bang matuto agad? Sa eskwelahan, kung sa dating mga section, yung pinaka-last section, hindi yun ibig sabihin sila yung pinaka-mahina. Ang ibig sabihin nun sila yung mga mabagal matuto. Sino yung mga nasa top? Hindi lang sila matalino. Ang ibig sabihin nun, mabilis sila maka-catch up. Kaya nilang mag-adapt, kaya nilang makuha agad yung mga lessons. Maging sa eskwelahan, ganun. Maging sa bahay. Hindi ba? Sa mga anak, ang gusto ng mga magulang, isang sabihan lang, alam mo na kaagad. Hindi na ako magdadalawang salita. Because in our world, we do not want slow learners. We do not have time for those slow to catch up. But this is our position in sin. Ito ang kalagayan natin bilang mga makasalanan. Sa espiritual na mga kalagayan natin, winasak ng kasalanan yung kapasidad natin para maintindihan at tanggapin yung mga espiritual na katotohanan. Most especially yung katotohanan tungkol sa Panginoong Hesukristo. Sabi ng isang komentary, si Jamieson Fawcett Brown, sa komentary nila, sabi nila, kung nag-reflect lang itong mga disciples, kung nag-pause lang sila, at pinagnilayan nila kung ano yung ginawa ni Jesus sa pagpapakain ng 5,000, sana naintindihan nila kung sino si Jesus. Pero even that, even yung ayaw mag-reflect,
Anong dahilan nun? Walang iba kundi ang kasalanan pa rin. Yung ayaw pag-isipan, ayaw pagnilayan, yung kaluwalhatian ng Panginoong Hesukristo. That's why ang hamon sa atin ngayon ay maging handa na aminin ang mga panahon kung saan mabagal tayo matuto sa Kristiyanong pagkadisipulo. Be ready to admit of the times when you are a slow learner in Christian discipleship. Ano yung mga aral ng Diyos na tinuturo niya sa iyo ng paulit-ulit ng maraming taon pero hindi mo pa rin tinatanggap? Personally, ano yung tinuturo sa iyo ng Diyos na aral niya mula sa kasulatan? For many years, tinuturo niya na sa iyo to. Pero ayaw mo pa rin tanggapin. Ayaw mo pa rin lunukin. Ayaw mo pa rin matutunan. You answer that by yourself. Pwede tayo maging magaling at specialize sa iba't ibang larangan. Yung iba sa inyo magaling sa kanilang isipan, yung iba sa inyo magaling sa kanilang emosyon, yung iba sa inyo magaling sa matematika, yung iba sa inyo magaling sa computers, yung iba sa inyo magaling sa other languages. We have that. But can you say that you are a fast learner when it comes to spiritual matters? Masasabi mo ba na madali mong tanggapin ang lahat ng tinuturo sa iyo diretso ni Hesukristo? Kaya ang inaasahan sa atin ay pagkukumpisal, pagpapakumbaba, at pag-asa sa Diyos. Dahil ang tugon natin ay mabagal na pagkatuto tungkol sa mga dibinong aral. Most especially, sa mga aral tungkol kay Hesukristo. Alam niyo ba na noong 2018, merong 79 na mga bansa ang nag-participate sa PISA, P-I-S-A, Program for International Student Assessment. 79 countries. Kabilang dito ang Pilipinas. Doon sa 79 countries na yun, sumali ang Pilipinas para i-assess yung kanilang mga estudyante. At ang Pilipinas ang nag-score na kulelat. Pinakamababa sa lahat sa usapin ng reading comprehension. Kung paano nila naiintindihan yung binabasa nila, pinakamababa yung Pilipinas. At ganun din, second to the lowest sa usapin ng mathematics at science. Kaya yung Department of Education natin ay nagkakagulo, paano gagawin tungkol dyan. Yun ay noong 2018. But for us, hindi ba ganun yung kalagayan natin espiritual? Hindi mo ba aaminin na may mga aral na tinuturo sa iyo yung Diyos kung saan hindi mo maintindihan o ayaw mong tanggapin? Hindi ba? May mga pagkakataon na itong aral na ito, itong katotohanan kay Jesus, itong katotohanan tungkol sa Diyos, ay hindi mo malunok. Sila ng mga nagpe-fail sa eskwelahan ay tinatawag na repeaters. Hindi sila makapasa-pasa. Hindi makausad. Dapat nasa high school na sila, sa elementary pa rin. Dapat nasa college na sila, nasa high school pa rin. At yan ang kalagayan natin spiritual. Sinabi sa Hebrews chapter 5, verse 12 at 6, verse 1. Ayan yung pong basahin ko muna. For though by this time, you ought to be teachers, you need someone to teach you again the basics, principles of the oracles of God. You need milk, not solid food. Therefore, let us leave the elementary doctrine of Christ and go on to maturity. Grabe, ito mismo yung kalagayan ng mga sinusulatan sa Hebrews. Matagal na silang Christian, dapat teachers na sila, dapat matured na sila. Pero ano yung evaluation ng apostle? Ano yung evaluation ng writer? Tingin ko, gatas pa rin ang kailangan nyo. Tingin ko, ulitin na naman natin, basic ulit. Kaya sa chapter 6 verse 1, sinabi niya, let us therefore leave the elementary doctrine of Christ and go to maturity. Merong elementary doctrines kung saan aminin natin na repeater tayo. Merong elementary doctrines of Christ
Kung saan kailangan nating aminin, tayo ay mga spiritual na mabagal sa pagkatuto. Kaya itong appeal ako sa iyo ngayon, magpakumbaba ka. Magpakumbaba ka at aminin mo ang pagkabagal sa pagkatuto, katulad sa Mark 6:52. At ang aaminin mo dapat sa Diyos ay ang personal mong kontribusyon sa pagkabagal sa pagkatuto at ang unwillingness mo na matuto. A repentance should not be vague. Ang aaminin mo sa Diyos, Panginoon, patawarin mo ko dahil ayokong makinig. Panginoon, patawarin mo ko dahil hindi ko siniseryoso mga aral mo sa Ebanghelyo. I am not taking Christology seriously. Pangalawa, hindi lang may mga disipulo na mabagal sa pagkatuto, pero meron ding taga-disipulo na matyaga kung magturo. There is a discipler who is patient to teach. Hindi lang mga disciples ang nandito sa narrative natin. Andito rin si Jesus. At pagkatapos ni Jesus, imagine, pagod na siya. Nagpakain siya ng 5,000. After niya pa mag-minister, magturo at magpakain, nag-pray pa siya. Nanalangin siya. Pinauna niya mga disciples para mag-pray siya. At pagkatapos niyang manalangin, eto na ulit. Magtuturo ulit siya, magpapamalas ulit siya ng kaluwalhatian niya para maintindihan nila yung na-miss nila kani-kanina lang. Ito si Jesus. Pinipakilala sa atin si Jesus bilang taga-disipulo na matyaga kung magturo. The glory of Jesus' patience is there in His readiness to teach gospel lessons repetitively. Ang kaluwalhatian ng pagtsatsaga ni Jesus ay nakikita sa kahandaan niya na magturo ng mga ebanghelyong aral ng paulit, ulit. At dito relevant yung threefold office ni Jesus. Naalala nyo, ano yung threefold office ni Jesus? Isa lang ang opisina niya, pero may tatlong parte ito. Siya ay propeta, hari, at pari. At sa usapin ng pagtuturo, sa usapin ng pagkabagal na matuto ng mga disipulo, ang relevant dito ay yung pagiging propeta ni Jesus. Naalala nyo, sa pagiging pari ni Jesus, sinasagot nito yung kasalanan natin. Ang pari ay magsasakripisyo para takpan yung kasalanan natin. Sa pagiging hari ni Jesus, kailangan yun sa pagiging rebelde natin. Kailangan ng paghahari niya in our rebellion to subdue us, para pasunurin tayo. Yan ang pagiging hari ni Jesus. Pero ang pagiging propeta ni Jesus, yan ay sagot sa ating pagka-ignorante. At yan ang sagot sa ating pagkabagal sa pagkatuto. In our legal guilt, we need this priesthood. In our rebellion, we need this kingship. And in our ignorance and in our slowness to learn, we need His prophethood. Ang mga Old Testament prophets, very patient yan. Mapagpasensya, matyaga. Yung mga Old Testament prophets, at very persistent sila. Kaya, nung nabasa ninyo yung kwento ni Jonah, that's an anomaly, that's an abnormality. Kasi si Jonah lang yung isang propeta na ayaw magturo. Kaya pag binasa niyo yung Jonah, hindi yung normal na nangyayari. Kasi ang normal na nangyayari, ang mga propeta, masigasig na magturo. Nagtuturo talaga ng tuloy-tuloy. Pero si Jesus ang nasa tugatog ng lahat ng mga propeta. Kung matyaga ang lahat ng iba't ibang mga propeta sa lumang tipan, si Jesus ang prophet of all prophets. Therefore, brethren, you need to adore Jesus. Kamanghaan mo si Jesus sa kanyang pagpapasensya at pagtsatsaga sa pagtuturo sa iyo. Hanggang ngayon ay tinuturuan ka niya. Maging handa kang tagapakinig sa matyagang Hesukristo. Kung pupurihin mo si Jesus, purihin mo siya sa kanyang pagkapari, purihin mo siya sa kanyang pagkahari, pero purihin mo rin siya sa kanyang pagiging propeta. Hindi niya lang tinatakpan yung kasalanan mo. Hindi ka nilang pagiging pari, hindi niya lang inuutusan ka bilang hari, kung hindi tinuturuan ka rin niya
bilang isang matyagang propeta. Na nung nag-evangelistic Bible study kami every Saturday last year, inaalala ko kung kailan ako first na nakapakinig ng gospel. At ang naalala ko lang talaga noon ay nung mag-4th year high school na ako, kung kailan ako na-convert sa Christian faith. Pero habang nagdi-discuss kami ng ilang mga kapatiran, sa ako naalala, even before pa pala, halos grade 6 at first year ako, may nabasa na akong Christian book sa bahay namin na regalo ng mga ninong at ninang ng magulang ko sa kasal nila. So kung iniisip ko na itong taon lang ako tinuruan ni Jesus, hindi totoo yun. It's way, 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 way before. May mga panahon na hindi mo na maalala. May mga panahon na hindi mo na maisip. Pero, it goes back from our memories. Hindi totoo na nagsimula ka lang turuan ni Jesus sa yugto na naaalala mo. Kung iisipin mo ngayon, kailan ka unang tinuruan ni Jesus tungkol sa Ebanghelyo? Sa kanyang mabuting balita. It may be even before you know it. Hindi mo na maalala. Pero matagal ka na niyang tinuturuan sa usapin ng mabuting balita. Sinasabi palagi ni Pastor Noel Espinosa sa usapin ng Reformation, itong dalawang words, marinig niyo pa ulit-ulit, patient teaching. Pag Reformation ang usapan, patient teaching, mapagpasensyang pagtuturo, pero yan din ang katotohanan tungkol sa kaligtasan mo. At yan din ang katotohanan tungkol sa pagpapabanal mo. Matyagang magturo si Jesus sa'yo. Kailan ka pa niya tinuturuan? Kaya ikaw, kung hindi ka pa mananampalataya, naririnig mo pa rin ang mabuting balita ng Ebanghelyo ngayon despite your unresponsiveness. Matagal mo nang narinig na magsisi ka sa kasalanan mo, matagal mo nang narinig na kilalanin mo si Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas, matagal mo nang naririnig na yumuko ka, iluhod mo ang tuhod mo sa tunay na Jesus. Pero hindi ka pa rin tumutugon. Pero naririnig mo pa rin ngayon. Ito nagpapakita ng pagpapasensya ni Jesus, pagtsatsaga ni Jesus sa makasalanang ikaw. Again and again and again and again, even right now, Jesus is patiently teaching you. Huwag mo sanang hintayin na tumigil si Jesus sa pagtuturo sa iyo sa aral ng kaligtasan. Huwag mong hintayin na tumigil na siya sa pagtuturo sa iyo sa usapin ng kaligtasan. Nung perhaps high school or nasa college ako, may isa kami napanood na movie, yung Stand and Deliver. Isa itong education movie. Isa ito tungkol sa isang math teacher, si Jaime Escalante, na nagturo siya ng mga students na talagang, alam niyo, nasa lowest of sections sa Hispanic countries, sa Hispanic neighborhood. To the point na wala na talaga inaasahan yung mga teachers at even principal at schools dito sa section na ito. Wala na silang pag-asa. Even yung vice principal, ang sabi sa kanya, we are not teaching. There is no teaching. We're just babysitting. Sabi na, wag ka mag-aksayang turuan sila. Nandito lang tayo para, wala lang, bantayan lang sila. Wala nang pag-asa yung mga yan. Pero itong isang math teacher na ito, si Jaime Escalante, tinuloy niya pa rin. At tinuruan niya pa ng, ano ba ito? Calculus. Yung kanyang mga estudyante. At yung mga students niya ay nag-top sa isang advanced placement exam doon sa calculus. At kaya naging movie siya dahil true to life story siya ng isang teacher, math teacher na si Jaime Escalante, na yung mga students niya ay naging ganun. Isa lang itong halimbawa. Isa lang itong halimbawa. Pero ganito ang ginagawa ni Jesus sa usapin ng kaligtasan. Ganito ang ginagawa ni Jesus sa pagiging propeta niya.
Binabago niya sila ng mga nagmamahal sa kasinungalingan, nagmamahal sa kadiliman, nagmamahal sa kasalanan, na sila ngayon ay matuto at umibig sa katotohanan, sa salita at sa kaligtasan. Yan ang ginagawa ni Jesucristo. Ang ginagawa niya ay nakapagliligtas na pagtuturo. Ang ginagawa niya ay saving teaching, gospel teaching. Kaya bilang pagtatapos sa lahat ng mga aral, ang pinakagustong matutunan ni Jesus, na gustong matutunan mo, ay ang kanyang kaluwalhatian. Kung sino siya sa usapin ng kaligtasan. Alam niyo ba na si Pastor Mark Jones, kilala ng ilan sa atin, ang major niya sa master's or doctorate niya ay Christology. Christology. Sa lahat ng pag-aaralan tungkol sa Diyos, sa usapin ng pananampalataya, is Christology. And that is what Jesus wants you to master. Yung gusto niyang matutunan mo, gusto niyang alamin mo, gusto niyang aralin mo. Walang iba kung hindi siya. At hindi siya titigil na turuan tayo hanggat masabi natin yung sinabi ni John Owen, "Oh, to behold the glory of Christ, herein would I live, herein would I die, and herein would I set my affections." Hindi siya titigil hanggang masabi mo yan, Kristiyano, masabi mo yan, mananampalataya. Oh, ang mamasdan, ang kaluwalhatian at ganda ni Kristo, dito ako mabubuhay, dito ako mamamatay, at dito ko ilalagak ang lahat kong pagmamahal. Dalangin tayo. Ama namin, maraming salamat po sa kapirasong teksto na binigay mo sa amin. Hinihiling namin, O Diyos, na matutunan namin at maikumpisal at ihingi sa iyo ng pagpapatawad, ang pagkabagal naming matuto, ang pagtanggi namin sa mga dibinong aral mo. Ganon din, makita namin kung gaano matiyaga si Jesus na tinuturuan kami ng paulit-ulit para matanggap namin, makilala namin ang nakapagliligtas na persona at gawa niya. Magligtas po kayo, Diyos, ngayong araw na to. Magbukas po kayo ng mga puso, mga bulag na mga mata, at magkaroon ng kapanganakan muli. Pinupuri ka po namin, aming Ama, sa pangalan ng aming propeta, si Jesus. Amen.